Mahirap talagang mamili sa dalawang motor na kayang abutin or lagpasan pa ang ating mga expectations sa 125cc na scooter. Kung hanggang saan ba yung kayang ibigay na satisfaction sa atin ng dalawang scooter na to na hanggang ngayon ay wala pang katapusan at matagal lang pinagkukumpara. Paghambingin natin ngayong araw ang Honda Click 125 at ang Yamaha Mio Gravis 125 at subukan nating tapusin ang argumento sa kung sino nga ba ang mas mangingibabaw sa dalawang ito. Tara! Sa forma kasi mga boss, pareha silang pasok sa taste ng mga Pinoy. Medyo mas sporty si Click 125 dahil na rin mas agresibo siya sa presensya ng mga sharp edges niya at lining dito sa kanyang harapan. Samantalang medyo kalmado tingnan at cool ang Yamaha Gravis 125 gawa nga ng medyo mas bilugan siya dito sa kanyang unahan, may pagka-formal na may konting pagka-sporty din. Kung sa lapad nila, biglang tingin or kung para sa akin, halos parehas lang naman sila. May nagsabi na mas malapad daw ang Click siguro pero may nagsabi din kasi na mas malapad naman daw yung Gravis 125. Pero para sa akin, bulto or bulky kasi tingnan ang Gravis 125. Ang standard type ng Honda Click 125 ay may decals pero wala siyang emblem dito sa bandang likuran. Samantalang yung Smart Edition nila ay naka-emblem dito ang Click sa bandang hulihan. At iba din ang disenyo ng Gravis 125 kasi parehas na meron siyang decals at meron pa siyang emblem dito sa kanyang bandang likuran. Pero parehas naman silang medyo premium talaga yung datingan. Pero para sa inyo mga boss, alin sa dalawa ang gusto mo at bakit nyo nagustuhan? Comment nyo kasi baba. Sa mga detalye at specs ng dalawang motor na to, may kanya-kanya silang lakas na kayang ibigay at ano-ano nga ba ang pagkakaiba nila. Huwag mag-alala at ibibigay ko ang tamang paliwanag kung bakit hindi sila magkatulad at kung alin nga ba ang mas bagay sa pangangailangan mo. Ang Click 125 ay may engine displacement na 125cc, 4-stroke, 2-valve, single cylinder, single overhead cam at ang pinagmamalaki ng Honda Click 125 na liquid-cooled na halos silang nagpasimula nito sa 125cc category. Kaya paborito ito ng mga mahilig sa long ride at ng ating mga delivery rider. Kasi wala nga talagang overheat ang motor na to. Hindi ko alam kung papuri or medyo malikot lang talaga ang isipan ng ibang mga Pinoy kasi binansagan nila itong parcel king daw. Dahil sa dami at napaka-natural na nga na kapag delivery rider ka ay automatic na Honda Click 125 ang motor mo. Pero hindi natin maipagkakailan na dahil sa statement na yan ay talagang subok na ang Honda Click 125. Pero wag natin kakalimutan na kapag ka-liquid cooled ay dagdag sa maintenance natin dahil kailangan pa yan ng coolant. Na siguro yan yung disadvantage kapag ka-liquid cooled ang motor mo. Meron na siyang ESP engine na nagpapaganda sa performance ng makina pero hindi nagkukonsumo ng sobra sa gas. Naka-FI at meron pa siyang ACG kaya smooth at hindi ma-vibrate pag pinastart natin ang motor na to. Nakaya tayong bigyan ng maximum power na 8.26 kW or 11 horsepower at 8,500 RPM at torque naman na 11 Nm at 5,000 RPM. Electric po ang kanyang starting system, B-belt automatic. Habang ang Yamaha Mio Gravis 125 naman ay may 125cc, 4-stroke, 2-valve, single cylinder, single overhead cam na naka-air-cooled. Naakala ng karamihan ay hindi pwede sa long ride dahil nga air-cooled siya, pero ang air-cooled po ay talagang compatible naman sa mga 200cc below na motor. Hindi pa rin naman siya mag-overheat. Bukod doon ay less maintenance pa siya dahil no need na natin ng coolant unlike sa Honda Click 125. At kung ang Honda Click 125 ay naka-ESP engine, ang Gravis 125 naman ay equipped ng Blue Core technology at sinamahan pa ng SMG or Smart Motor Generator kaya mas maayos, suwabe ang makina at mas malakas na engine. Pero tahimik, smooth at hindi rin ma-vibrate kapag in-start natin ang motor na mas pinatipid pa sa pagkonsumo ng gas na kayang magbigay ng maximum power na 7 kW or 9.5 PS at 8,000 RPM at torque naman na 9.5 Nm at 5,500 RPM. Electric din yung kanyang starting system, B-belt automatic. Para sa inyo mga boss, ano ang mas pipiliin nyo? Liquid cooled na pang long ride talaga at may peace of mind tayo na hindi mag-overheat pero may additional na maintenance or air cooled na compatible naman sa below 200cc at less maintenance pa. Comment nyo nga sa ibaba.
May capacity na 5.5 liters at 50.3 km per liter ang fuel consumption ng Honda Click 125 ayon yan sa WMTC. On the other hand, i-assume natin na mas matipid talaga ang Honda Click 125 kumpara sa Yamaha Mio Gravis 125 na may fuel consumption naman na 40 to 50 km per liter. Pero bawing-bawi naman siya sa pagiging conveniente nito dahil located ang kanyang tangkap dito sa bandang harapan, kaya hindi na tayo kailangan pang bumaba pa kapag need natin magpakarga ng gas. At maganda pa ang kanyang center of gravity dahil nga ang gasolina ay napupunta dito sa lower part ng motor na to. Parehas na naka full digital panel ang Click 125 at Gravis 125. Lumamang lang ng konti ang Gravis 125 dahil sa phone connectivity nito gamit ang apps at Bluetooth dahil sa Yamaha Y-Connect. Sa pamamagitan kasi niyan mga boss, mas nanonotify tayo kung kailan tayo pwedeng magpa-maintenance, saan ang location ng motor lalo na kapag ka nasa parking area, at visible na rin sa ating panel kung merong tawag or text sa cellphone natin. For safety features ay parehas naman silang may side stand interlock at park brake lock. Lahat naman ng ilaw ng Honda Click 125 ay naka-LED na kaya hindi nakakasilaw mula sa kanyang headlight, DRL, signal light at sa kanyang taillight. Samantalang ang Gravis 125 ay headlight at DRL lang ang naka-LED dahil ang kanyang signal light at ang kanyang taillight ay naka-bulb type pa. Meron na silang charging port parehas, USB ready na ang sa Honda Click 125 at 12-volt cigarette socket naman ang sa Gravis 125. Meron na rin silang mga front storage dito. May takip ang front storage packet ng Honda Click 125 habang open naman ang storage packet ng Yamaha Mio Gravis 125. Kaya medyo mas safe ang gamit natin na pwede nating ilagay dito sa Honda Click 125. Kung sinilip natin yung kanilang mga underseat compartment, 18 liters ang capacity ng Honda Click 125 kaya siguradong half face lang na helmet ang magkakasya dito, pero depende pa rin yan sa sukat at sa shell ng helmet. On the other hand, 25 liters capacity naman ang underseat compartment ng Yamaha Mio Gravis. Medyo mas may kalakihan siya kumpara sa underseat compartment ng Honda Click 125 na obvious yan dahil nga yung kanyang tangke ay located dito sa harapan, na hindi kagaya ng Honda Click 125 na yung tangke ay nandito katabi ng kanyang compartment. Kung ang Honda Click 125 ay may idling stop system, meron namang stop and start system ang Mio Gravis 125. Parehas pong mas nagpapatipid lalo sa gas yan kapag nakatigil kasi tayo ng halos 3 to 5 seconds lalo na sa mga stoplight or matinding traffic ay kusa nang namamatay ang engine na nagre-resulta nga sa mas matipid na pagkonsumo ng gas. Pihitin lang natin yung silinyador at kusang aandar na ang mga motor na yan. Parehas silang may mga hook dito sa unahan, added convenience sa mga motor na to. Meron din silang parehas na gulay board or putty board. Parehas silang naka-telescopic fork sa unahan at unit swing sa likuran. Ang Honda Click 125 ay may sukat na 90 by 80 by 14 ang gulong sa harapan at 100 by 80 by 40 naman ang sukat ng gulong sa likuran. Tubeless na rin yan mga boss. Habang ang Gravis 125 naman ay may sukat na 100 by 90 by 12 sa harap at 110 by 90 by 12 naman sa likod. So medyo mas malapad yung kanyang gulong na isa din sa mga nagustuhan ko dito sa Mio Gravis 125 dahil stable yan sa kalsada, lalong-lalo na sa mga cornering. Parehas na naka-disc brake ang mga motor na to sa harapan at naka-mechanical drum brake naman sa likuran, na medyo mas lumamang naman ang Honda Click 125 kumpara sa Mio Gravis 125 dahil ang Honda Click 125 ay equipped na ng combi brake system. Ito yung kapag piniga mo yung preno natin sa hulihan ay may sumasamang 30% na preno sa unahan. So usually 70% sa likod, 30% sa unahan. Kaya balanse ang stopping power. Ang Smart Edition ng Honda Click 125 ay nakakilis at ang standard type naman ito ay naka-ignition switch pa, kagaya ng Yamaha Mio Gravis 125. 131mm ang ground clearance ng Honda Click 125. Sa kabilang banda naman ay 135mm naman ang ground clearance ng Mio Gravis 125. Lamang ng bahagya ang Mio Gravis 125 sa ground clearance kasi hindi siya basta-basta talaga sasayad sa mga higanting humps at malulubok na kalsada. Pero ang ground clearance ng Honda Click 125 ay standard naman po yan. At sa sukat naman ng kanilang mga seat height, ang Honda Click 125 ay may sukat na 769mm. Mas madali siyang dalhin dahil pasok sa height ng mga Pinoy. Nakalamang siya ng bahagya sa Gravis 125 dahil medyo mas mataas lang naman ng konti ang seat height ng Gravis 125 na may sukat na 780mm. Although Filipino height friendly pa rin naman siya, pero yung maliit na diferensya ng seat height nila ay malaking bagay po yan dahil alam naman natin na yung mga Filipino ay hindi talaga ganun katangkara. Sa mga features na nabanggit ko, sa palagay nyo, may kulang pa ba akong nabanggit? I-comment nyo nga sa ibaba para madagdagan ng points ng mga gusto nyong motor dito sa dalawang poging scooter na to. At ang SRP naman
naman ng Click 125 ay 84,400 ang standard type at 86,900 naman para sa Smart Edition. At ang Gravis 125 naman ay 84,900. Sa inyong palagay mga boss, alin ang mas sulit sa dalawa at mas bagay sa inyo? Comment nyo nga sa ibaba para mapag-usapan natin yan. At kung alin sa dalawa ang panalo ay sa tingin ko ay halos tabla lang sila dahil may mga iilang features si Click 125 na wala sa Mio Gravis 125 at meron namang mga features si Gravis 125 na wala naman sa Click 125 at may kanya-kanya silang advantage at disadvantage, pero ang personal na opinion nyo mga boss ay hindi ko nasaklaw. Kaya kung may idadagdag kayo sa ating video or nakukulangan kayo sa mga nabanggit natin, ipaki-comment na lang sa ibaba para malaman na rin ng iba. Isa lang masasabi ko kung alin yung nasa isip nyo or kung alin yung mas matimbang sa inyo, eh yun yung sundin nyo. Kung umabot ka sa huling bahagi ng ating video, eh baka pwede naman pang-like, subscribe na rin kung gusto mo pang ma-notify sa mga susunod pa nating video. So that's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.